Hello, good morning, good afternoon, good evening. So, ang gagawin natin, magbabasa lang tayo ng mga comments. Pipilitin natin sagutin yung mga comments ng mga supporters ni Third Eye. So, ito yung natin. Doon tayo sa mga hindi pabor sa atin ha. Sabi ni, anong name nito? Ni Christopher Habonillo Gadin 2.0. Hoy, Bungol TV, ikaw naman di mabiro. O sige na, tama ka na. Ito hindi pa nag-i-start yung premiere ko nito, no? Maniniwala na ako na dito to may third eye si Boss Jeff. Kasi tinatanong ko siya sa live niya, nire-remove ng mga moderators niya yung comment na tinatanong ko doon. Doon pa lang proven na sa akin, doon pa lang para sa akin proven na hindi talaga siya totoo. Kasi parang pinagtatakpan siya siguro, hati-hati sila sa GCash pangongolekta nila. Kung ganon, biktima lang din si Boss Jeff ng mga moderators niya. Pwede ba, men? Hindi ko na nagigets to, no? Bakit humahanap kayo ng lusot dyan? Na biktima lang siya ng moderators niya. Unang-una, sa totoo lang ha, ako, may mga mods ako dyan sa baba. Pero hanggang doon na lang sila sa baba. Kaya nga ayoko mag-GC eh. Naranasan ko na yan. Yung may mga moderator na yan. Na para wala na lang problem. Dapat hindi niya, alam nyo, kung dito lang sa channel nyo kausapin. Walang problem. Hindi ko naiintindihan na baka biktima rin lang siya ng mga moderators niya. Men, kabulshitan to eh. Sa totoo lang. Ikaw ang may hawak sa channel mo. Lahat ng nangyayari sa channel mo, kontrolado mo. Kung nabibiktima ka ng moderators mo, mahina ka. Yung moderators kasi na yan, ganito ang problem. Ano ba ang trabaho ng moderator? Diyan lang sila sa sa baba. Bakit kailangan parang mag-meeting pa ka ng mga moderators nyo na ikaw nagpapatakbo ng channel mo eh. Hindi ko nagigets yun, men. Yung biktima lang din si Boss Jeff ng mga moderators niya. At ikaw yung nagsasalita para kay Boss Jeff mo. Di sana sabihin niya yan. Di ba? Mga moderators daw, sabi sa isa nag-comment, biktima lang daw siya ng mga moderators niya. Yan, nahirap kasi eh. Alam nyo, pag may channel ka, channel mo lang ang problemahin mo. Kasi anong nangyayari sa Boss Jeff mo, hangad niya talagang lumawak yung network niya. Sanay siyang may mamamanipula siyang tao, kaya may pa-GC-GC pa siya ng mga moderators niya. At the same time, kumakalap siya ng impormasyon. Diba? Kung tutuusin na hindi na dapat nagkakaroon ng GC. Ako lang para sa akin lang. Kaya nga marami nag-i-invite na wala ba tayong GC dyan? Kasi dyan sa GC nag-i-start lahat ng kung trip niya yan, di trip niya. Pero wag na kami sasabihin, biktima lang din si Boss Jeff ng mga moderators niya. Tayo sa mga sabing ganon, ito may mga nagsasabi, no? Makipag-collab ka para malaman mo. Establish niya muna ng totoo siyang tao. Mahirap yung makikipag-collab ka tapos puro ka-bullshitan din lang naman ang gagawin. Paano yung mga makikipag-collab dyan? Maapektuhan. Diba? Yung puro ka-bullshitan din lang naman ang gagawin. Ayusin niya muna yung pagkatao niya. Hirap tayo, puro tayo collab. Tapos sabi nitong isa, inggit lang yan mga boss, sumisikat na kasi siya, kawawa naman kay Fragmenta. Pambihira naman. Hindi, anong kaiinggitan dyan?
Yung magalaw niyang camera, tsaka ano. Hindi naman hindi, kaya ako napupunta sa mga ganong aspeto. Hindi ko naman yun ang kinikriticize niyan eh. Yung pagsisinungaling niyan, wala naman akong pakialam kung sumikat. Mas gusto ko nga sumikat pa yan eh. Alam nyo, ito ha. Akala nyo ba hate na hate kung sumikat yung mga yan? Pati ganyan din kila Kuya Red at Donsky. Sasabihin nila, hindi mo alam, pinapasikat mo kami. Gusto ko nga sumikat kayo. Alam niyo kung bakit? Kapag sumikat kayo, hindi lang ako magkikriticize sa inyo. Baka ma-mainstream media pa kayo eh. At sa mainstream media, mas maraming may utak doon. Mayayari kayo doon. Huwag niyong pangarapin na yung sumikat. Diba? Ito hindi ko nagigets, no? Yung crab mentality. When you say crab mentality, hahatakin mo pababa. Ako yung nasa taas niya eh. 'Di ba? Tapos nandiyan sa baba 8,000 subscribers. Malamang ako hahatak siguro pataas. 'Di ba? Mas lalong sisikat 'yan. Kung 'yun ang poproblemahin nyo. Pero hindi naman kasi 'yun ang punto dito eh. Marami lang talagang hindi nakakaalam ng advocacy ng channel ko. Hindi tinatanong, ano ba yung kaiinggitan dyan yung mukha niya? Hindi ako hindi kasi madalas ko inggit lang yan. Ano ba yung iinggitin doon? Yung magalaw niyang camera? Yung mukha niya? Ano pa ba ang meron doon sa vlog niya? Hindi ko na nagigets to, man. Porkit sumisikat na si Investigator J, naninira. I-identify nyo, ano ba yung sinisira dyan? Naiintindihan nyo ba yung pinagsasabi niyan pag nakatalikod kami? Sana maunawaan nyo. Wala namang kadating-dating ang vlog niya. Ayoko mong ano niya. Ay, ganun. Sinama si Jeff sa ghost tour ni Boss Rino. After ng Billy Epipanya, nagtayo na ng grupo at ginawa niya na rin ang mukbang. Pirated talaga. Sabi sa inyo, pumupulot yan ng Sabing gano'n, no offense intended po sa mundo ng vlogging for the content viewers money. All of the above, ano ba talaga ang bag sa magulong mundo kung sino ba ang tama o mali, sinungaling sa ginagawa ng lahat. I have respect to all legit vlogger, Ghost Hunter at to user bungo. Umamin man si Third Eye o hindi, wala namang magagawa. No! Pag na-expose tong mga ganito, mag-iingat yung mga tao. Diba? Maaring kahit hindi siya umamin at mapanood to na marami na pala siya niloko, mag-iingat na ang tao doon. Unang-una, maliit naman talaga ang chance na umamin ng isang taong sinungaling eh. May mga umaamin naman, pero mahirap kasi iyon. Mahirap kasi iyon. Huwag mo sasabihin na wala namang magagawa sa nangyayari sa magulong mundo. No, meron. Diba? Yung mga supposed to be na magpapadala dyan, sa iba na lang ipapadala, sa may mga cancer na lang. Kasi ganito yan eh, yung mga OFW natin, dahil nalulungkot sa ibang bansa yan, mapagbigay yung mga yan. Minsan, pag natuwa yan, napanood magbibigay yan. Diba? Kapag nalaman niya sinungaling yung tinutulungan niya, titigil siya. Diba? Sa iba niya ipapadala. Sa may mga cancer, pwede. Diba? Doon na lang yung mga OFW ha. Maghanap kayo dyan na nangangailangan ng oxygen. Maraming lumalapit sa akin. Mga nagdadialysis. Yun ang mga kailangan talagang padalhan. Magkakaroon tayo ng difference dito. Diba? Hindi ko sinasabing tanga at bobo ka kasi sabi niya dito, sana pa wag niyo isipin na tanga o bobo ako. Manloko siya ng tao, sa kanya din naman balik yun. Yun na nga, ito lang, hindi mo ba naiisip, ma'am, ito na yun? Kasi ang hindi ko naiintindihan dito,
ito yung mali dito sa mundo ng vlogging for the content viewers money. Yung viewers okay lang yun kasi layunin mo naman talaga as vlogger yun 'di ba? Layunin mo naman talaga, kaya nga naglalagay ng video online para panoorin ka. Pero pag nagiging motivation mo ay pera, parang hindi naman na normal yun. 'Di ba? Sumusunod na lang yung pera na yan Parang ganito, no? Ikaw ay isa kang musician. Passion mo talagang gumawa ng music 'Di ba? Hindi naman pera motivation mo dun To follow na lang 'yon. Pag naging successful ka, medyo isip-isipin mo na rin yung pera, pero ang main goal mo gumawa ng magandang music. Kasi yun talaga yung passion mo 'Di ba? Huwag niyong sasabihin na ano lang naman yun sa viewers at pera. So, ino-normalize natin yan, men. 'Di ba? Yun ang gusto ko sanang maintindihan nyo dito. Yung wala namang mangyayari. Kung wala namang pala mangyayari, di mga nagreklamo diyan, wag na rin kayo magreklamo diyan kay Third Eye. Hayaan na nating magpanggap ng magpanggap 'yan. 'Di ba? Hayaan na natin na yung mga mentor niya, katulad nila Kuya Rick, hayaan na natin na hindi niya i-recognize kasi masakit 'yun as a mentor Hindi naman sa dahil hinahangad mo na ikaw ay mapure. Pero yung sasabihin ni Third Eye na magagamit niya ibang tao, sasabihin niya, katulad na ito, may ipi-play ako sa inyo, na may nagtuturo daw sa kanya, yung dating kasamahan daw ni Sir Ed Calawag. Ito ay sa driving nila sa La Union. Ito, i-play ko sa inyo. Ito ay sa channel ni Boss Rino. Baka may bayad, ha? Anong bayad yan? Anong bayad? Pang New Zealand. Pang New Zealand daw. Kano 40 pesos? 40 pesos lang yan, masaya na yan. Pero gawin nyo isang kahan naman. Para matuwa-tuwa naman yan. Doon, libre pumasok doon. Ang lupit mo talaga. Uy, tama! I-enroll ka namin kay Calawag. Oo, nangangailangan sila. Bakit? Ano gagawin ko kay Ed Calawag? Kalso ng gulong. Yun nga yung sinasabi nila, sumama daw ko kay Ed Calawag. Oo nga! Hindi, may siya, may may training daw. Palalakihin daw yung third eye mo. Magiging black eye ka na. Hindi na, wag na, may taga-turo naman ako Ay, hindi, mas matindi daw turo noon, boy. Yung sidekick niya, yun na nagtuturo sa Gago, hindi, padadala ka daw sa Iraq. Ay, may gera na yun Puto na pare, doon ka makakita mo kayong patay. Oo, grabe yan. Hindi, totoo pare. Mga sinasabi mo dito, si Kuya Rick yung nagtuturo sa'yo. Gusto mo mag-enroll ba? Ayoko. Ayaw mo? Tapos dadali ka sa Kuya Rick TV, ano niya ako sinasanay niya yung third eye. Mo, sinasanay daw ni Kuya Rick TV yung third eye niya. Pero tinanggi ni Kuya Rick TV yan, men. Diba? Ang ginagawa mo, nagtatanong-tanong ka. Tapos pag may natutunan ka, yun na i-apply mo doon sa videos mo. Paano ginagawa niya sidekick siya Paano? Paano ang ginagawa? Ginagawa yung siya, may mga device na gamit. Ano? Meron din nilalagyan ka ng antena? Ano? May dinadasal. May dasal? Latin? Pare, magaling ako sa Latin. Sa Latin. Ibang Latin yan. Pare, ako. Ang galing ko sumalat sa Latin. Sa Latin man yan. Sa Latin. Latin, hindi sa Latin. Akala ko sa Latin Alam ko kung hindi shave at saka may buhok o trim. Tignan mo mga pinagsasabi mo dito. Tapos yung yung sinasabi mong nagsasanay sa'yo, nilaglag ka. Nag-mention ka na name, Kuya Rick, ha? Yung sinabi mo. So, paano yan ngayon? Paano mo aanuhin yan? Hindi pa ba pagsisinungaling yan, men? Kaya nga, kahit pa sabihin mong, yung supporters niya, nandyan pa rin naman yan Kung gusto niya magpatuloy sa pagsisinungaling, makakapagpatuloy siya sa pagsisinungaling. Pero itong ginagawa natin, ito kasi pagkakalat ng awareness dito Parang ganito yan, men, Kahit pa ilang beses na ako magsabi dito na mag-ingat yung mga babae na lalabas paggabi. Mag-ingat.
may marirape at marirape pa rin dyan sa labas. It's beyond our control na. Pero dun sa mga makakarinig na mga sinabi ko, isa o dalawa yan at mapapaisip. Diba? Kaluluwa pa rin yun na maliligtas mo. Nagigets mo? Maaring hindi ganun kalaki yung impact ng gagawin ko. I'm so sure. Marami rin naman nakaka-realize dito. Huwag mo sasabihin na na walang magagawa. Diba? The moment kahit isang tao lang yan na napaisip sa mga sinabi ko dito, may nagawa ako. Kahit isang tao lang. Actually, yung mga yung mga nagsasalita against kay Third Eye, hindi ko naman iniisa-isang lapitan yan eh. Sila yung lumapit sa akin kasi wala silang boses. Diba? Wala silang mapagsasabihan kasi nga kick na sila, hindi sila nabigyan ng chance na malinaw yung mga dapat malinaw. Dito tayo for me, lokohin ni Third Eye ang tao, sa kanya din naman ang balik. Hindi ba ito na yung balik na yon? Maghihintay pa ba tayo ng divine intervention galing sa Diyos na siya ay madapa? Hahangarin pa ba natin na si Third Eye ay mapahamak, mabaril sa mga pinagagagawa niya? Hindi ba ito na yon, yung balik na yon? Maraming paraan pwedeng gawin ang Diyos. 'Di ba? Maaring gumamit ng ibang I'm not saying na ako yung ginagamit ng Diyos. Maaring ang ginamit ng Diyos yung mga dati niyang kasamahan na magsalita against sa kanya. 'Di ba? Ito yung baguhin natin mentality na to, no? Lokohin man man ni Third Eye, may balik din naman sa kanya yun. Maraming pwedeng balik. Pwede kasing ito na yun eh. Gusto lang naman ng viewers masaya at nakakatuwang content. 'Di ba? So ibig sabihin, I'm not a fan of Third Eye, pero masaya at nakakatuwang content. Huwag niyo i-cover up yung sarili niyo. Minsan ito yan ang madalas na ko pag nagko-comment sa akin, hindi ako fan ni pero wala akong kinakampihan Pero obviously, kinokontra mo yung sinasabi ko against doon sa kabilang pagkampi yun. Huwag niyong paplastikin yung sarili niyo. Wala namang masama kung fan ka ni Third Eye Open ako na kausapin kayo. Huwag niyo ikakahiya yun. Kasi ang iniisip niyo siguro, no, pag fan ka ni Third Eye, sasabihin na kita ng bobo at tanga. Pero gusto ko kayo maintindihan. Nagiging bobo at tanga kayo pagka ang mga sagutan nyo na lang, inggit ka lang. 'Di ba? Naninira ka lang. Na hindi nyo naman masabi kung ano yung sinira. 'Di ba? Pero ito, kahit pa paano, may natatanong mo naman ng maayos eh. Huwag mo na lang ikahiya na fan ka ni Third Eye. Obviously fan ka kasi nasabi gusto lang naman ng viewers masaya at nakakatuwang content. Ito, ganito sasakyan ko ito. Gusto ng mga viewers ang masaya kahit na nakakabastos na sa ibang totoong ghost hunter. Halimbawa, ganito masaya at nakakatuwang content. Pagtawanan natin ng mga Bisaya. The way sila magsalita. 'Di ba? Masaya at nakakatuwang content 'yon. Pero may intindihan mo ba yung feelings sa mga kapatid natin Bisaya? Pag pinagtatawanan natin the way sila magsalita. Sana iniisip nyo din, men. Huwag ganyan, huwag kayong mapapako sa nakakatuwa. Paano yung mga yung mga legit na ghost hunter na nangangamote sa paghahanap ng ng mga kaluskus man lang or Mahirap. Naranasan kong mag-ghost hunting. Mahirap yan. Akala nyo ba sa Valenzuela, tumigil lang ako ng 30 minutes doon? Inabot ako ng 1 oras doon, baka 3 oras pa simula nung umaga. Nag-cut ng video para ma-compress ko lang. 30 minutes. Just imagine puro cut na ako noon pero 30 minutes pa yung or 40 minutes pa yata yung video ko doon. Hindi madali mag-ghost hunting. Ito mga to katulad nila example si Ghost Hunter 88. Just imagine 10 minutes lang dire-diretsong video. Nagawa niya na lahat ng himala doon.
'Di ba? Hindi, wala namang offense sa sa ginawa mo. Wala namang problem doon. Kaya lang syempre, pag may nag-i-expose na ganito, wag niyong pipigilan. Wag niyong ino-normalize na normal lang naman sa mundo ng vlogging na ganyan, di ba? So ganito pala, normal naman sa mga hanay ng pulis na may kotongero eh. Wag na nating punahin yun. Ganun ba ibig mo sabihin? Totoo naman, di ba? Normal na pag pulis ka, karamihan sa mga pulis nangungutong. Di ba? Or sa politiko, normal naman ang mangurakot yung mga yun. Huwag na natin pigilan. Iboto pa rin natin, iboto yung Di ba, men? Pagka kasi halimbawa na-expose ang isang politiko na nangungurakot, sa susunod na eleksyon, may may agam-agam ka na eh. May difference na mangyayari. Bago-baguhin na natin tong mentality nito. yung kila Boss Rino, kaya nga ako para sa akin, bagamat may mga kasamahan din naman ako na against sa ginagawa nila Boss Rino, eh kung ako din naman ang tatanungin, passable naman na yung ginagawa nila Boss Rino na yan. Pero yung hindi, ito to make things clear, yung paghihingi ng GCash, hindi naman yun eh. Hindi naman masama yun eh. Actually, doon sa may pinuna ba ako sa panghihingi ng GCash ni Third Eye? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong yung mga kasamahan ko, yung mga umakyat sa akin, pinupuna yung panghihingi niya ng GCash. Pero ako, kasi, maliban na lang kung mapapatunayan ko na nanghingi siya ng GCash, pero yung pinaghinga niya hindi naman napunta doon sa tamang papuntahan. 'Di ba? Sa akin naman wala namang masama. Halimbawa, gusto ni Third Eye na magkaroon ng EMF reader. Ay, ghost hunter naman siya. O binigyan niya pang EMF reader. Okay lang. Pamasahe. Siguro okay lang. Siguro kung talaga naman pumupunta si Third Eye doon sa gusto nyong puntahan, okay lang. Pamasahe, pa ba yung Pero sa akin yung diaper ng gatas, mga diaper, personal na yun eh. Kaya nga kayo sponsor. Hindi, nasa sa inyo pa rin naman yun kung sa personal level gusto niyo siyang tulungan. Ang ayoko lang, halimbawa, ganito manghihingi ako ng pamasahe papunta sa ganitong lugar kasi mag-explore kami. Tapos ang gagawin mo lang doon ay mamimeke. 'Di ba? Parang inuulol mo naman yung nagbigay sa'yo ng pamasahe na yon. Pupunta kami dito para mameke lang na Ganyan na nangyari sa mga ghost hunters sa Mindanao. 'Di ba nagpa-sponsor ng mga camera na mga magaganda tapos puro peke ang gagawin? Ang mga biktima rito ay mga tao nagbibigay ng pera o pa-GCash, lalo ng mga OFW, sa mga nauuto, nagpapauto sa mga fake ghost hunters, gumising na. Ito, isa pa to, katulad nga ng sinasabi ko, 'di ba? Ito naghahamon si Ben Ben aka Third Eye. Ako naniniwala akong kasi doon sa channel niya tinitingnan ko, tinatanggi nila na na si Third Eye yung Ben eh. Ang hindi ko lang naiintindihan doon, kung hindi si Third Eye doon, ba't hindi ka lumitaw? At ipabulaanan mo yung sinasabi ng Ben na hindi ikaw yon. Kasi nakikita ko yun na yung magiging palusot eh. Na hindi ako yon yung nakausap ni na Ben, hindi ako yun. Hindi pala ikaw yun, ba't hindi ka lumutang? At hoy, hindi ako yan ha. Wala pa rin kahit saan kayo lumusot. Ilusot nyo na ilusot, hindi lulusot yan, men. 'Di ba? Saan na tayo? Ito yung mga nagpapauto sa ghost hunter. Marami na yan nangyari sa Mindanao to. Wag na nating dalhin sa Luzon to. 'Di ba? Ngayon, kasi ang pinipilit ni Ben nung
nakasagutan ko, patunayan daw na may fake dun sa mga videos niya na ano siya. For now, 'di ba? Ang mga nakikita kasi sa videos mo, puro claims mo eh. Claims mo lahat 'yun eh. Hindi naman mado-double check agad 'yun, pero I'm so sure fake yung pagkakatakot mo sa ano, sa Diplomat Hotel. Yung tumalong ka ng bintana. 'Di ba? Scientific analysis ang ginamit ko dun eh. Natakot ka, may secretion ka ng adrenaline doon. Paglabas mo, nagyayaya ka na agad ng mukbang. Gets mo? Ulitin natin yun yung scenario na ito yung gusto kong maintindihan ng mga supporters mo. Na kahit kailan hindi totoong ano to, hindi ito totoong kay Boss Rino yun eh. Hanapin ko nga yung ano. Hulaan nyo kung nasan ako. Kung nauto mo yung mga kasamahan mo dito, kaming nag-iisip, hindi mo mauuto. Nung una siguro, paniniwalaan ka, pero pag sinunod-sunod mo ng ganyan yung ano mo eh. Yung takot mo eh. Ito yun, no? Ng corner? Uy, ako na. Tinan mo ha. Dito ka. Asan? Sige, andito? Eto dito daw eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Halika na, tapo kayo! Boy, halika! Hindi pwede. Gago, nandito na yung tao. Shit! Tanga ka dito. Uy! Oh! Tsaka na yan. Ay, gago. Ano nangyari? Paano tumakbo? Tumalon? Pumalon. Actually nga yung expression mo dito, yung grimace mo dito, wala naman to eh. Eto dito daw eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Halika na, tapo Hindi siya, ako para sa akin, hindi ka natatakot dito. kayo! Boy, halika! Hindi pwede. Gago, nandito na yung tao. Shit! Tanga ka dito. Uy! Oh! Tsaka na yan. Ay, gago. Ano nangyari? Paano tumakbo? Tsaka na yan. Tumalon? Pumalon. Tumalon. Ang puta. Saan? Nasaan? Boy, ano boy? Ang epekto ng adrenaline rush, after nung takot issue, may ano ka pa dyan eh, may 30 minutes pa yan bago mag-wear off eh. Ano nangyari? Pero pagdating dito, Ano nangyari? paglabas Gago, ng dito, corner yung ano. Ng corner? wala ka na. Ako na. Paano tayo? Kiehl's Ultra Wala na, hindi ka na natakot. At ito pa yung Free. tanong mo, paglabas mo, ito proof na fake ka na dito, men. Wait lang ah, nag-commercial pa. Chrome kasi yung gamit ko, hindi Brave. Tamo ha. Tinan mo ha, yung paglabas sila Boss Rino dito. Yung babae. Ayop na yan. Dahil lang ha, ulitin lang natin na napindot ko eh. Ano yan? Ay, gago. Ano nangyari? Paano tumakbo? Tumalon? Pumalon. Tumalon. Ang puta. Saan? Nasaan? Boy, ano boy? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Gagi, ng corner yung ano. Ng corner? Uy, ako na. Paano tayo? Saan ba kayo magmumukbang dyan? Puta boy. Tinan mo, mukbang agad. Mukbang agad ang nasa isip nito. Content agad. Sasabihin nyo, natakot yan? Hindi na boy, hindi na. Hindi na tayo magbumukbang yan. Grabe ka, ano nangyari? Ng corner siya dun dumaan niyo tapos. Ganyan ka, dapat hindi pa mag-wear off ang adrenaline mo niyan eh. Dapat nga may, hindi ka, tsaka dapat ka pa dyan, hyper ka pa niyan. Men. Dito napunta eh. Lumipa? Oo. Wala. Scientific yung sinasabi ko sa inyo ha. Mag-research kayo ng effect ng adrenaline sa katawan ng tao. Hindi ganun.
Sabing ganun nito isa. Yan kasi hirap kay Bungo, hindi educated, especially sa pananalita. I'm pretty sure na naman na may third eye yun, hindi lang tulad sa'yo na takot pag nakakita ng multo. Kakahiya mga Pinoy. Kung mahihinang nilalang tulad mo, Bungo, wish ko na lang sa'yo. Umaba pa ang buhay mo o di kaya ma-dislocate yung bayag mo. Kita mo, the way magsalita, ano pa to, educated pa to. Ito yung hindi ko naiintindihan. I'm pretty sure naman na may third eye yun. O, paano mo nasabi may third eye yun? Na tulad sa'yo, na takot pag nakakita ng multo. Yung pinlay ko kanina na tumalon sa bintana, hindi ba takot na takot para sa'yo yun? Kung hindi takot na takot para sa'yo, dinibank mo si third eye. Na fake yung takot niya na yun. O, kita nyo? Hindi kayo nag-iisip ng sinasabi nyo, no? Di daw katulad sa akin na takot na nakita. Anong ginawa pa ni third eye doon sa diplomat? Nakakalimutan nyo na rin, ano? Pambihira. Di ba? Hindi daw educated, especially sa pananalita. Okay, kayo na educated. Parang di sila nakamove on sa childhood nila. Saan pa yung iba? Dalang gabay sa investigador, G. Sabi ni BBC, ito matagal ng tanggol to eh. Spread love, not hate. Hindi naman ganun ka-bright si Jeff. Mukha naman siyang mabait na tao, being natural. Mukha naman siya mabait na tao daw. Mukha lang. Kung nagloloko man siya or hindi, wag mo aksayin oras mo. Kanya-kanya bakit sa tanang buhay mo hindi ka ba nagloko? Yes! De, totoo to sinasabi niya na to, ano? Hindi ka ba nagloko? Wow, wala kang ginawa ko hindi silipin na ibang tao. Perfect ka eh. Ano, para sumikat ka rin content mo? Kung puro manira, malala pa kay third eye, mind your own business daw. Tama to. Hindi ako perfecto. Paulit-ulit ko naman sinasabi yan eh. Kahit maglistahan kami ni third eye ng kasalanan, baka mas marami pa akong kasalanan kay third eye. 'Di ba? Sa ginawa ko sa buong buhay ko. However, ang pinag-uusapan dito, yung galawan niya sa social media. May specific topic tayo dito, men eh. 'Di ba? I'm so sure yung judge na humahandle ng kaso pagka hindi ko sinasabing judge ako pero ang analogy ko dito on point. Halimbawa, ganito may judge na hahatol sa akusado. I'm so sure hindi naman perfect din yung judge na yun eh. May kasalanan din yun eh. However kasi, 'di ba may specific tayong scenario na tinitingnan. Hindi nag-a-apply dito kung ako ay nang rape ba. Ganito yan kapag sinabi kong si third eye ay sinungaling si third eye, at ako ay nang rape, hindi nakaka-apekto yun sa pagsabi ko na sinungaling siya. Kasi magkaiba yun. Nagigets nyo ba? Kahit kailan, wag nyong gagamitin ito. Hindi ka naman perfect. Wala naman talagang perfectong tao. However, pag ang pinag-uusapan natin ay specific na bagay, di ba? Doon tayo mag-focus. Anong nangyayari ganito, Halimbawa, may kinriticize ako na video ng isang multo. Hindi naman totoong multo yan. Nakita may tumatago. Ay hindi, ikaw nga, perfecto ka ba? Ikaw nga, nang rape ka eh. Anong kinalaman ko doon? Ang pinag-uusapan natin dito, yung multong peke. Kahit ba nang rape ako at the past, kahit na nagmassacre ako, pag sinabi kong peke yung multo na nasa video, peke yon. Walang kinalaman dun sa mga naging kasalanan ko na nakaraan. Kasi may pinag-uusapan tayong specific na bagay eh.
Magpapakita ka ng alahas mo, ano, sa isang sanglaan. Ang sabi nung nag-a-appraise sa sanglaan, ano ka ba, nagsasangla ka naman, fake naman itong ano mo, kwintas mo. Bakit, perfecto ka? Ha? Gaganunin mo ba yung ano? Ang pinag-uusapan natin dito yung ano, yung alahas mo. Hindi yung pagkatao natin. Katulad dito, ano? Ang pinag-uusapan dito yung pagsisinungaling niya. 'Di ba? Walang kinalaman dito sa yung kasalanan namin lahat. Bihira naman tayo mga ano. Itong dalawang inggit kayo kasi hindi kayo sumikat. Ang gawin, isama mo ang asawa para sumikat din kayo. Sabi mo nakakita asawa eh. Bakit hindi kayo mag-explore para hindi naman pagsikat yung ano eh. 'Di ba? Yan ang laging sangkalan ng mga bobo na defender ni Third Eye. Gustong sumikat. Na in reality, idol niya 'yon. 'Di ba? Idol niya, kaya yaya ng collab. Gustong sumikat. Idol mo 'yun eh. Wow, yes yung dalawa na yan, mga matino. Huwag kang manghusga para hindi ka husgan. Hindi husgahan nyo. Hilahin pababa daw para umangat. Ako nga yung nasa taas, hilahin ko yung pataas. Bihira. Nagsama ang tatlong mongoloid. Ikita nyo? Yung mga pinagsasabi ng mga, ano, ng mga, ito ha, yung mga supporter ganito, tuturuan ko kayo, ang dapat yung gawin, baliin yung mga sinasabi namin dyan sa taas. Paano nyo mababali? Nagsama-samang tatlong mongoloid. Sobrang galit nito kayo, hihilahin pababa. Yung sinasabi namin, wala kayo ire-rebat doon. Puro gaslighting ang ginagawa nyo eh. Wala man lang kayo sasabihin na hindi totoo yung sinabi mo. Hindi totoo yung sinabi mo. Walang ganun eh. Di ba palaging ganyan na mongoloid. Pambihira. Sabing ganun. Huwag kayo huwag kayo manira ng iba. Tugma naman yung sinasabi. Hindi naman pag-ghost hunting yung topic dito eh. Ba't yung pinipilit na ipihit sa ghost hunting? May mga pangilan-ngilan na nadadama yung ghost hunting niya. Pero ang topic dyan, kung paano siya magsinungaling. Parang ganito yan ang gusto naming establish dito. Kung siya ay sinungaling sa mga sinasabi niya, paano nyo paniniwalaan yung nasa vlog niya? Gets nyo? Wala kayong dapat pag-awayan na masabi ko lang pare-pares kayo mga bugok. All for content lang lahat, legit o hindi, para may ma-post, di ba? Sira dito, sira doon, para mabilis makilala, sasakay sa kwento ng iba kahit anong sabihing salita. Walang pakialam sa tatamaan. Sumpain kayong mga nagsasabi. Di kayo nagsinungaling sa mga nagawa nyong content. And I thank you. Sumpain talaga. Next video dito sa debate. Gusto ko yung antay sa akin eh. Kupal labang sa kupal ha, Bungo TV, kupal laban kay Third Eye, kupal waha, laban na ng mga kupal to, ting ting ting. Wala. May video sila, i-sort ko lang to ano.
Newest first. Ito, reserve ko to mamaya. Gusto ko yung may sinabi dito eh. Sabi niya nga kulang sa pansin tong maskara. Salamat po sa pagpansin. If ganyan-ganyan siya ng ganyan siya. Sabi ni isa ganito pala, personalan na lahat yan. Kasi pag may tinumbok tayong galing sa isang tao, ginawan man o sulat, basta galing sa kanya, personal na pinatutungkol pa rin sa ito. Hindi naiintindihan ni isa ganito popular ang word na personal. Kapag ka personal, Sir Isagani, ang tinira mo sa kanya, titirahin mo siya sa itsura niya, di ba? Yung nanay niya, idadamay mo, kung ano yung trabaho niya, di ba? Nagigets mo? Minsan hindi naiintindihan ng tao pero pag sinabi kong sinungaling ka dahil doon sa sinabi mo sa ibang tao, hindi personal yun. Para maniwala siya, barang natin. Ikaw solo ka ulit, hamon kita ulit, nang walang kasama, lahat puntahan ni Third Eye, punta ka ha, okay? Sinungaling nga yung idol mo, hindi pa mapatunayan. Sabi nga na ni, mas maganda challenge, magbigay si Bungo TV ng Ghost Hunter na tingin niya legit 100% na naniniwala siyang totoo talaga. May paranormal sa adventures nila. Kung wala, reklamador lang talaga si Bungo TV. Lalabas ang gusto niya lang talaga, mas i-improve ng mga tinatawag niyang fake yung craft nila hanggang magmukha silang legit na papasa sa standard niya. Yung acceptable, hindi ganito kung yung pagiging legit kasi, ano ba yung batayan? Wait lang tatapusin ko lang to sinabi ni ate. Magbigay si Bungo TV ng Ghost Hunter na tingin niya legit 100% na naniniwala siyang totoo talaga na may paranormal adventures nila. Wait lang. Para sa iyo ba, ang pagiging legit na 100% kailangan may paranormal na nangyayari? Kasi sa akin, ang standard ko, kahit walang paranormal na nangyayari, pwede kong tawaging legit eh. Paano? Basta pumunta doon, naghanap ng multo, legit na yon. Para sa akin Para sa akin. Hindi, actually, kahit hindi para sa akin, objective na yun eh. Yung pumunta ka doon, legit alam mo ang pagiging ghost hunter kasi from the name itself, naghahunt ka ng ghost. Naghahanap ka ng ghost. Kapag naghanap ka ng ghost, yun na yun, ghost hunter ka na nun. Kailangan ba may paranormal? Paano kung talagang wala naman dun sa lugar? Hindi, yun muna intindihin nyo, ano ba ang batayan ng pagiging legit na ghost hunter sa inyo, kailangan may makita. Paano kung doon sa lugar na pinuntahan, wala naman talagang makita?
Hindi na siya legit na na paranormal, hindi na siya legit na ghost hunter. Kasi yung International Ghost Hunters crew, pumunta sa Diplomat Hotel, wala naman sila nakita eh. So, ibig sabihin, fake yung mga yon. Ang sa akin lang, wag kang mamimeke. Wala na akong pakialam kung may makikita o wala. Kasi hindi nakakatulong kasi yung pagka nameke ka. Anong gagawin natin kung wala naman talaga? Yan kasi yung mind condition ng mga ghost hunters sa Mindanao. Katulad nila Donsky. Halos lahat ng pinuntahan nila may nagpaparamdam. Imposibleng wala nagpaparamdam sa mga pinupuntahan nila. Pero pag may mga kakulab sila, katulad ni Flashlight Manila, may mga kakulab sila na hindi nila kakilala, wala nagpaparamdam. May mga time na hindi nagpaparamdam. Katulad nung kinuwento sa akin ni Flashlight Manila na pumunta si Donsky sa Diplomat Hotel. 0 yung evidence doon, walang-wala. O paano nangyari yan? Pero pagka sa Mindanao sila, kalabugan ng kalabugan. Di ba? Hindi pagiging reklamador to eh. Marami akong maire-refer na na legit na ghost hunter, 100%. Sila I.M. Reverie. Number 1. Sino pa ba? Basta marami yan, naghahang lang ang utak ko ngayon, i-research ko. Team Kilabot. Unless may bibigay kayo na nameke ang Team Kilabot. 'Di ba? Yung mga sasabihin ko, unless may ibigay din kayo na nameke si Sir I.M. Reverie. Kasi yung alamin nyo muna yung standard ko sa pagiging legit. Hindi porket may nakikita, legit na. 'Di ba? Mas mataas nga ang fake pag may nakikita eh. Kahit sa akin, halimbawa, yung sa Clark ko, mataas din ang chance na pwede nyo isipin na fake yon kasi may nakita ako dun eh. Yung sa Valenzuela, yung boses, hindi ko pa nga ma-verify yun kung talagang paranormal yung boses na yun eh. 'Di ba? Ako na mismo nagde-debunk sa sarili ko. Yung unacceptable sa kanya dahil reklamador lang siya. Pero I think wala talaga legit para kay Bungo talaga. Meron, 'di ba? Meron, nagkakataon lang ganito kasi. Nagkakataon lang kasi pag may nire-reakan ako, may nasasabi ako, hindi ba pwede yung mga legit hindi ko na nire-reakan? Kailangan ba lahat ng ghost hunter reakan ko? Magfo-focus ako doon sa namimeke talaga. Sino yung yung hindi ko madalas reakan na kilalang kilala nyo na ghost hunter? Malamang para sa akin legit yun. Ito, tigil-tigilan nyo to mentality na to, no? Pero I think wala talaga legit para kay Bungo. Meron. Di ba, hindi nyo lang nakikita na nire-reakan ko. Kasi sa akin, nagfo-focus talaga ako doon sa mga namimeke ng video eh. Meron mga pangilan-ngilan, nireakan ko, no? Dahil ni-request sa akin nung legit. Pero nakafocus talaga ako sa fake dahil kasi yun ang importante eh. 'Di ba parang ganito yan men sa isang reporter. Alin ang i-report mo, yung positive o negative? Mas kasi interesadong manood ng tao sa negative. Ganito yan halimbawa sa Jollibee. Pagpasok mo sa Jollibee, ginreet ka ng crew, "Good morning sir. Good morning ma'am." 'Di ba? Naging maayos ang pagkain mo sa Jollibee hanggang sa nakauwi ka. 'Di ba naikikwento mo pa ba 'yon? Na yung mga sa Jollibee ang gagalang na mga tao. Naikikwento mo pa ba 'yon? Hindi mo na bibigyan ng pansin 'yon dahil yun na yung standard mo eh. Na-meet na eh. 'Di ba? Pero pagka halimbawa, pumasok ka ng Jollibee, dinuraan ka kagad ng crew sa mukha.
Baka kahit isang linggo pa yan, pinag-uusapan mo pa yan. Ang bastos talaga ng mga taga-Jollibee. Biro mo, dinuraan ako sa mukha nung pagpasok ko. Kasi nga, yung negative, yun kasi yung yung dapat mong ipaalam sa mga tao. Para magkaroon sila ng awareness. Hindi porkit na hindi mo nirecognize na legit. Ibig sabihin, wala ka ng pinaniniwalaan. Diba? Hindi ba pwede nagkataon lang na ang lahat ng nire-reactan ko dito yung talagang peke? Or yung may doubt ako? Or pag nire-reactan mo dahil ni-request? Pero kung kusa ako, si Sir I Am Reverie nga nagtatampo na sa akin eh. Bakit hindi ko daw reactan yung videos niya eh? Diba? Kasi nga, mas focus ko yung yung mga nanluloko. Undebunkable as of now for siguro rin. Hilig niya kasi mag-debunk while other don't care. No! Diba? Anong while other don't care? Kung walang manonood sa akin. Diba? Some people just wanna hear scary stuffs. Kitang-kita naman tuwang-tuwa siya sa line niya, i-debunk yung adventure ko, guys. He doesn't know that we're not all the same. We don't find debunking fun all the time like you. We just wanna hear scary stuff to relax. O kung ganyan yan, ay anong problema nyo sa akin? Di manood lang kayo. Bakit yung pinapanood ng videos ko? Katulad ng sinasabi nyo sa akin, di ba? Bakit mo nire-reactan yung videos nila? Kasi nga, ito ay kalayaan nyo rin. Kung wala kayong problema dyan, ang pinupuna ko ba sa inyo yung pakikinig nyo sa scary stuffs? Sinasabi ko ba sa inyo, oy, huwag kayong makinig sa scary stuffs na yan? May sinabi ba akong ganon? Huwag nyong panoorin yan. Di ba? Pinigilan ko ba kayo manood yan? Sinasabi ko lang naman na peke yan eh. Ganito kasi, wag kayong halata kasing apektado kayo pagka idol nyo yung nakasalang. Ngayon, kung hindi naman napapakialaman kung paano kayo magpadala ng pera dyan or kung paano kayo manood dyan, wala tayong problema sa isa't isa. Diba? Pero kung pinagtatanggol nyo yan, may problema tayo kasi pinagtatanggol mo yan eh. Diba? Kung wala pang legit 100%, why bother debunking others? Meron nga. Meron nga. Nagkakataon nga yung mga legit na hindi ko naman na inaano yun. Dinidebunk. Kung may mapapakilala naman si Bungo TV na legit na ghost hunters na naniniwala siyang may nagagawang legit talaga, hindi niya ma-debunk pa. Pero ang topic ni Bungo TV, pagsita sa mga fake ghost hunters sa panghingi ng pera, doon medyo panig ako sa kanya. It's a different topic na rin. Alam mo, same din yan eh. Diba? Fake ghost hunters na nanghingi. So, ganito kasi yan, madam. Hindi naman yung panghingi lang ng pera ang problema sa pagsita sa mga fake ghost hunter. Para na rin ito dun sa mga legit na ghost hunters talaga. Kasi nababastos yung industriya. Industriya ba? Or larangan pala, sorry. Nababastos yung larangan kasi. Contradicting ito doon sinasabi mo na walang legit. Ang tingin mo, walang legit para sa akin. Ginagawa ko nga ito para sa paranormal community eh. Diba? Ginagawa ko ito sa paranormal community. Kasi ganito yan, lahat kayo, ghost hunter. Ghost hunter kayo lahat. Si Jeff, sila Donsky, Kuya Red, I Am Reverie. Lahat label nyo ghost hunter lahat. Diba? Ghost hunter kayo lahat. Kapag nahuli nyo na make si Donsky, lahat yan, peke na yan lahat. Maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Kapag may nakitang uod sa isang branch ng Jollibee, sa Chicken Joy nila, lahat ng Jollibee na may uod na rin sa isip ng tao. Kaya hangga't maaari i-eliminate na itong mga bugok na to.
Sana mabasa reaction ko, di ako nakikipag-away. Natripan lang makisawsaw, sorry na. If di mapansin, okay. Hindi, papansinin ko to. However, mali kasi ma'am yung pagkakaano mo doon, yung sinasabi mong walang legit. 'Di ba? Tsaka yung pagiging reklamador na yan, karapatan ko naman yan eh. Sa napapanood ko. Katulad mo, 'di ba? Nagbigay ka rin ng saloobin mo sa karapatan mo kasi yan. Kahit ba naman reklamador ako dito, paano kung hindi nyo naman mapapasahan yung nirereklamo ko dito? Di talo pa rin kayo. 'Di ba? Ang anuhin nyo kasi dito, wag nyo kasing pansinin yung yung the way ako mag-react. Ang pansinin nyo dito, yung validity ng sinasabi ko, kung totoo ba o hindi. Totoo ba sinungaling si Third Eye? Doon tayo maglaban. 'Di ba? Hindi yung lahat naman sa'yo, peke lahat naman sa'yo. Malamang lahat ng nirarakan ko. 'Di ba? Ito, isa pang bugok na to, si BG Gaming. Ano ba ang problema nila sa orasyon? Walang problem do sa orasyon. Pambihira. However, may kiniklaim kasi si Third Eye sa orasyon na kinukontra niya do sa unang sinabi niya. 'Di ba? Nung tinanong ko siya, nag-oorasyon ka ba? Nag-oorasyon. Bakit may sinabi ka dito na hindi ka naniniwala sa orasyon? So, ibig sabihin, for show yun. Hindi naman yun dahil doon sa orasyon eh. Parang ganito lang yan, sinasabi mo, hindi ako marunong mag-basketball eh. Tapos nakita kita, ang galing-galing mo palang mag-basketball. Puro pasok lahat ng tira mo. So, pagpupunahin ba kita na sinungaling ka, yung basketball ba ang problema? O ikaw? Gamitin nga utak nga. Hindi yan si Third Eye, fake yan. Ito, sabi nito, cyberbullying, mag-ingat kayo sa pananalita na masasakit sa kapwa. Dahil maraming nakaakyat sa online, iisipin niya, pinagkakaisahan na siya. Wala akong pinapanigan sa inyo. This, to be fair lang, parehas naman lang kayong tao. Sana masettle nyo na maayos yan, this my opinion. Ito yung hindi ko naiintindihan, Yes, tama naman yun, cyberbullying. Kung out of nowhere, lahat kami nagtulong-tulong sa kanya. Ito yung hindi ko naiintindihan at hindi nyo nagigets. Nagsinungaling siya dito sa isa. Yung ginagawang teamwork ng mga kasamahan niya sa GC, 'di ba bullying din 'yon? Yung lahat ng mga nasa GC ni Third Eye babanatan niya yung isang tao na tumiwalag sa kanya, hindi ba bullying 'yon? Hindi ko nagigets to itong cyberbullying. Si Kuya Rick, tinarantado niya. Itong isa, tinarantado, Ma'am Eunice, tinarantado niya. Ako, tinarantado niya rin. Ako. Let's say, 4 kami, Sabay-sabay kaming out ngayon na bumalik sa kanya, cyberbullying na. Diba? Tapos mag-iingat na sa kami pa yung mag-iingat na nakakasakit sa kapwa, ay yung mga inimbento sa akin. Sa iba. Hindi mo siya pagsasabihan doon, bias ka nun, di ba? May kinakampihan ka nun. Sabi ko, narinig ko naman yung side mo at yung sinabi niya sa'yo. Ang tanong kasi dito, sa'yo ba nagsimula yung gulo? Nagsimula to, di ba? Dahil sa kanya ding dating supporter. Tapos luwak na lumawak ang sitwasyon hanggang pati ikaw na damay na rin at ibang tao. Solusyon ba sa problema ito ay solusyon sa problema to na humarap siya. Binigyan siya ng chance pero hindi niya tinake yun. Di ba?
Hindi ko naiintindihan sa puntong ito, kumakampi ka, wag na tayo magpaka-plastic, kumakampi ka kay Third Eye. Wag ka nang magpaka-plastic. Kasi parang ang nangyayari, yung sinungaling na yan pa yung yung kawawa. Hindi mo ba nagigets at some point kami naging kawawa din nung kami ay pinag-uusapan niya sa GC niya? Tapos hindi ko naisip na papanig ako sa kung ano man sa inyo. No! 'Di ba? Nag-take ka ng side eh. 'Di ba? Na parang nakakasakit kayo do sa tao. Nag-take ka ng side. May narinig na ba ako sa'yo laban kay Third Eye? Wala pa naman ako naririnig sa'yo laban kay Third Eye eh. Tapos sasabihin mo dito, wala akong pinapanigan. May sinabi ka na ba laban kay Third Eye? Ang sa akin lang naman first place pa lang ng problema, sana solusyon tayo. Para, binibigyan nga siya ng solusyon. Humarap siya. Hindi niya tinik. Paano namin naging kasalanan yon? Lalaki talaga ang issue pag iniiwasan mo. Ayun para hindi na lumaki daw ang issue. Sa kanya mo sabihin to, hindi sa amin. Kasi kami, willing kami na humarap sa kanya. Kahit isa-isa lang na siya ang hindi humaharap. Sa tingin mo ba, nung gabing yon kung hinarap niya ako, kami lang dalawa doon sa taas. Hindi na may aakyat at aakyat pa. Alam mo naman siguro yung legal process. Yun na lang sana binigay natin sa complaint. Wala tayo sa legal. Ito na naman tayo. Ba't kailangan idaan pa sa legal yan? Kung dito mapag-uusapan naman. Bakit ba kino-cover up nyo yan? Parang kami pa yung may kasalanan sa kasinungalingan na ginawa niyan, di ba? At ingat na ingat ka magkaroon ng problema yan. Ibang tao, pati daw ibang tao na dadawit sa issue. Hanggat hindi ka humaharap, palaki ng palaki yan. Di ba? Actually, kung humarap siya kagabi, end na yung issue eh. Sa totoo lang. Ngayon, paano po tutuldo ka? Wag mo sa amin itanong. Kay Third Eye mo itanong yan. Hindi namin problema yan, Min. Siya yung ayaw umayos ng problema. Wag mo, tapos hindi ka pa kumakampi niyan. Diba? Wag mo sa amin itanong yan. Kami, willing kaming tapusin agad. Yang Third Eye mo ang ayaw. Alagay kami pa may kasalanan. Ano ba? Binibigyan siya ng chance na magsalita. Ang yabang-yabang niya doon sa comment section. Diba? Kumasa pa ng burahan ng channel. Di kung kumasa yan, di sana tapos na yung problema ngayon. Tapos kami ang sasabi mo kailan matatapos. Ang tanga mo naman. I'm so sorry ha. Kami nga nagsisik ng ng solusyon para matapos yan. Tapos kami ang pagsasabihan mo. Nakakagets ka ba ng sitwasyon? Ano ba? Tapos, paano nga ayaw humarap? Siya may problema. Siya yung hilutin mo. Wag kami. Pipilitin nyo, di walang nangyari, di ba? Paulit-ulit yung nangyari. Kaya nga hindi paulit-ulit, wala sa amin yung problema. Na kay Third Eye mismo. Tapos sasabihin mo, wala kang kinakampihan? Pambihira ka naman, di ba? Patangahan na lang tayo dito. Ano ba ang name nito? Si Taguro ba to? Taguro Brothers? Patangahan na lang ba tayo dito na kami may pagsasabihan mo ng ganyan? Di ba? Paano ayaw humarap? Problema niya yon, ayaw niyang humarap eh. Hanggat hindi yan haharap, hindi matatapos to. Maniwala ka sa akin. Wala sa amin yung problema. Sa kanya ang problema, wala sa amin. Hindi harap yun. Bakit? Kasi third party na yung issue nilapit kay Sir Bungo. Hindi third party yung sa akin. Ako mismo ginamit niya sa kasinungalingan niya. Nagets mo? Ako mismo ginamit niya. Hindi ko naman narinig lang yung issue na yun eh.
magdadaan sa barangay. Babarangay mo pa ba yan? Paano pag yung mga inano niya, katulad ni Ma'am Eunice na nasa ibang bansa? Kayo naman. Pakukomplikahin nyo lang naman yung problem eh. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan ba't kami yung mag-a-adjust para diyan? Iisang tao lang 'yan. Siya yung mag-adjust para sa amin. Hindi na kailangan ng batas dito, pambihira. Wala pa, ang gagaling mag-legal, ano? Legal. Hindi, sagutin niya. Nung time ba na gumagawa siya ng katarantaduhan? Sa legal niya ba din dinaan? Ikaw naman. Ang bihira. Ako wala akong pinapanigan sa inyo, ha. Tumulong kayo sa mahihirap. Tumulong ka. Grabe, meron ba siyang sinaktan? Bakit kailangan may ganyan? Wala na. Ako talaga nagpasiklab ng topic na ito eh. Dahil sa comment ko dito sa video na to. Di mahahanap itong si Bobong TV na mga tao magpapatunay sa viewers kung gaano talaga kasi ng ito. Hindi maghanap. Hindi ako naghanap. Sila yung lumapit sa akin, FYI. Hoy, Bobongo, wag ka clickbait. Siguraduhin lang na mangyayari yung nasa thumbnail. Nangyari! Hindi ka ba nanood ng Sumasagot siya sa baba. O kita mo, tanga ka? Nangyari. So, okay na. Napatagal tuloy ako. Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.